Ito na lang. Sige. Hindi kami makukuryente rito, ha? Dito yan. Dito yan, administrator. Mukhang galing pa kayo ng nag-flag raising ceremony si Pangulo, no? Opo, sige. Muli, magandang umaga po sa ating mga kapatid na mamamahayag. At ito, nandito na po ang ating mga panauhin sa umagang ito sa ating press conference na breakfast forum ng media na puntahan. Ang una ko pong ipapakilala, siyempre yung mga co-host ko, si Kadia Santa Maria at saka si Boss Jimmy Star. At ngayon po, bigyan po natin ng mga 2 minutes para naman ipakilala nilang sarili na. At ang uunahin po natin ay ang ating minamahal na NIA, National Irrigation Administration Administrator Guillen, na noong nakarang araw ay biglang naging viral yung kanilang balita dahil nagkaroon yata kayo ng irrigation na patatakbuhin ng solar somewhere in yan. Welcome po, Ma'am Rio. Presidente po siya ng Quezon City Press Club. Sir, good morning please. Mga 2 minutes po. Initial statements niyo po. Well, magandang umaga po sa atin lahat at maraming salamat po sa pag-imbita po ninyo sa akin dito. Sir, sir po. At of course ay Happy Independence Day po sa ating lahat. But anyway, ako po, pakilala ko po muna yung sarili ko. Ano po? Ako po ay Eddie Guillen, of course, ang kasalukuyan NIA Administrator po. Dati po ako ngayon po sa Pindig, Ilocos Norte, from 2010. Ano po, tatlong termino po tayo. At doon po sa ating bayan ay talagang itong agrikultura na po ang ating tinaguyod. Ano po? In fact, modesty aside, sa bayan po namin noon ang isang model, no, ng ating national government dito sa ating agricultural projects. Ito pong sinimulan po ko kasi namin yung convergence projects doon. No? So, ang Pindig po ang champion ng National Convergence Initiative Project for Sustainable Rural Development. At yun po, sa DNR, kami po yung champion nila doon sa National Greening Program. Dahil po, in-introduce po namin yung tinatawag na triple bottom line concept sa ating National Greening Program. So, naging model din po tayo doon. At saka, modesty aside, nung ako po ay mayor ay nanalo rin po kami bukod sa SDLG. Nanalo po kami, ito po yung pinaka-most prestigious award na pwedeng matanggap ng isang LGU. Yung Galing Pook Award. Ano po. At ang pinanalo po namin ng award ay yung program po namin sa Pindig na basta pigtigyan nyo, agrihan nyo. Pero yun po yung wealth creation in agriculture. Pinatulayan po namin na kapag ka pinag-aralan mo, yung laging sinasabi ng ating Pangulo na hindi namin kinukwenta yung kita ng aming magsasaka doon sa magbenta siya ng palay. Pagkos pinag-aralan po namin yung whole value chain ng rice production at siniguro po namin na in every step, every stage ng rice production ay may kita o may savings, may pakinabang ang ating mga magsasaka at nagawa po namin na makapture nila yung whole value chain na yan. So, again, maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, good morning po. Okay. At ang susunod po ay ang ating kaibigan na hopefully masettle ng Supreme Court yung issue ng magsasaka party list bago magsona si Pangulo sa 3rd Monday of July. Si Attorney Gilbert Kapatpat po. Maraming salamat po. Please, 2 minutes opening statement. Magandang umaga po sa inyo lahat. Argel Joseph Kabatbat ng Magsasaka Party List. Ako po ay taga Gimba Nueva Ecija. Ang tatay ko po ay magsasaka at ang nanay ko po ay bago mag-OFW, bumibili kami ng palay at nagbabiyahe ng bigas. So kabisado ko po mula pagtatanim hanggang retail. So kumbaga, pwede ko rin po masabing lumaki po ako sa farm.
Lumaki rin po ako sa farm. Ako po ay abogado, graduate ng San Beda. Kaya lang po, noong 2018, kung nabalitaan niyo yung abogadong inambush dyan sa EDSA, tapos sinagasaan niya ng ambush sa kanya, napatay pa niya. Ako po yun. Dahil po sa pro bono case. So anyway, after that, tinayo natin yung magsasaka party list. Kahit na wala tayong political family, wala rin tayong pera. Kumbaga parang theory of black swan, nanalo. Hindi rin namin in-expect na mananalo. So, nung 18th Congress, tayo po ay umupo bilang Deputy Minority Leader. Tayo po ang kauna-unahang nag-file para ma-amend ang Rice Tarification Law dahil ayaw talaga namin yan. Yung version ni Secretary Villar, Yes. ina-amend na. Hindi po tayo kasi nakaupo ngayon kasi nung 19th Congress, nung May 2022, nung eleksyon, nanalo po ulit ang magsasaka party list. Kaya lang, merong tumakbo na pasahero party list na bilyonaryo, natalo siya. So, ang ginawa niya, inagaw na lang niya yung magsasaka party list. Siya na raw yung magsasaka party list representative. So, napigilan naman natin yun. So, yun po. Anyway, thank you very much. Sige, okay. Dito muna tayo kay Irrigation Administrator Gillian. Administrator Gillian, engineer po kayo, no? Mga ilang taon na po, lagpas isang taon na po rin kayo bago from the date of appointment up to now, mga ilan? December po. So, 1 year, 1 year and 5 months. So, okay. Kung meron po kayong mga tatlong achievements na maibabahagi sa public, dahil nga ibabandera din ito ng Pangulo natin sa State of the Nation's Address, hindi naman sa inuunahan natin kung may mga ano po yung mga yon? Halimbawa, tatlo lang naman ang ating hihingi. 1, 2, 3. Achievements niyo po as an administrator of National Irrigation Administration. Well, ito po, unahin ko na po, no? Hindi ko naman ito magagawa kung hindi tayo sinuportahan po ng ating Pangulo. Lalong-lalo po ngayon itong Kongreso. Ang binabanggit ko po ay itong paradigm shift ng ating flood control project into water management. Ito yung convergence project. Ito po yung talagang pinagmamalaki namin. Ito pong convergence project, alam niyo naman po, ito na yung nilakad natin, pagkukumpanan natin. At nagpirmahan naman po kami ng Memorandum of Agreement ng DPWS. Ano po? Ang mindset ko po kasi, ganito po yan eh. Ang katanungan lagi sa isip ko, ano ba ang problema ng agrikultura sa bansa natin? Ang lumalabas po itong low productivity. At alam ko po bilang engineer at of course dating mayor na ang isang malaking solusyon sa low productivity, ang isa ay irrigation facility. Actually, ito rin po ang dapat kasi ang number 1 din sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo ay food security. Alam natin, itong irrigation facility ang number 1. Ang problema po namin sa NIA, napakaliit po ng budget natin. So, nagkataon na mag-meeting po kami kasama ang DNR, nag-report ang DNR. Sabi ng DNR, meron tayong problema sa inuming tubig, sabi nila. 40 potable water, domestic water. In fact, 40 million, ayon sa DNR po ito, 40 million daw sa ating mga kababayan ay walang direct access sa potable water. At doon sa kanyang report, pinpoint niya ang mga fasilidad ng NIA. Ano po? Sabi niya, ito yung mga facilities ng NIA, malapit lang, multipurpose. So pwede na po kami ngayon sa irigasyon, sa potable water. So, nung pinpoint niya na ganyan, sabi niya, and then nag-report ngayon ang DPWH, sumunod. Sabi ni Secretary Manny Bonoan, ay napakalaki ang ating budget sa flood control. In fact, this year alone, 2024, we have 349 billion, ni Presidente. Ang tanong lang ni Presidente sa kanya, saan naman napunta yung tubig? Sabi ni Presidente. Kaya ang sagot niya, sa dagat, Mr. President. So, doon, nagreact natin ito. Sabi, hindi pwede yan. Kailangan gawin natin yung request ng NIA. Sabi niya kasi matagal na namin pinupusto eh. Napakaraming request si Eddie na
mga dams, mga irrigation facilities na pwedeng punduhan ng flood control. Ano po? Katulad po halimbawa ng yung aming diversion dam. Pwede kasi yung Sabo Dam sa DPWH yan. Ito yung nagawa ko rin sa Pindig noon. Ano? Yung Sabo Dam, ginawa kong diversion dam at nagpakinabangan ng mga magsasaka. Yung mga water impounding projects, ito project ko rin sa Pindig noon. At babaguhin mo lang naman yung pangalan para papasok sa menu ng DPWH. So, imbes na small water impounding project, gawin mo lang water management flood control project. Ganun po yun. Ano? So, masasabi ko po na ito ay napakalaking bagay at ito po ang game changer ng agriculture. Kasi daang bilyon ang pondo ng DPWH. Ano? So, itong ginawa ng Pangulo na ito ngayon, hindi lang siya nakontento doon. Sabi niya, mag-meeting kayo. Pinadala niya kami ni Secretary Bunuan sa Kongreso. 3 araw po kami nag-meeting doon. Lahat ng congressman hinarap po namin, lahat ng partido hinarap namin at pinaliwanag yung ating programa. At dala-dala nga namin yung ating mga listahan ng mga flood control projects at pinapirmahan namin ng endorsement sa mga congressman. Knowing na kapag in-endorse nila, ito po ay papasok sa NEP. Kaya, alam niyo po, nagbibiro niya kami nila sa Sekmani Bunuan. Lagi sir, sabi ko mga Ilocano, ako Ilocano, si Sekmani Bunuan, pagkakatabing bayan lang po kami. Ang kagandahan, sabi niya, pag nag-uusap yung mga Ilocano, puro kulipot pagkakatipiran niya. So, ba't ito yung isa ikagaganda po ng bayan? Ano po? Mas madali ngayon ang construction natin kasi mabilis mag-construct ang DPWH. Ang pangatlo po sa pinakamalaki namin ay ito pong project natin ngayon sa, of course, itong contract farming. Alam niyo po kasi, ang problema po kasi natin sa ating agrikultura kasi fragmented So kapag low productivity ka, kailangan mo ng economies of scale of production. Para meron kang makatipid ka sa dito sa input, imbes na pa isang sako, maramihan siya, at yung farm mechanization, at mas madaling humili ng farm equipment sa fieldbank pag mas marami yung grupo. So, ang ginagawa ng NIA po ngayon ay ginagawa namin cooperative yung aming mga irrigators association per town. Ano po? Kasi ang gusto po namin, yung makapture nga ng mga farmers natin, yung whole value chain ng agriculture. Dahil, ito pa po ang isang maling policy natin dati na binabago po natin ngayon. At kinukwenta natin kasi ang kita ng magsasaka. Long time na magbenta siya ng palay. Dito po sa programa natin ngayon sa NIA, hindi ho ganun. Lahat po ng whole, yung whole value chain process lahat ng steps ay kikita ang magsasaka at makapture pa po siya. So, yun po yung bukod pa po doon sa mga infrastructure kasi trabaho na po natin. Sige, okay. Babalikan ko po kayo. Kay kay Congressman. Congressman, halimbawa naman pong kayo ay iluluktok sa ulit ang partido nyo sa itong susunod na third session na yan. Ano naman po ang mga top 3 na priority programs niyo po? Siguro bago ko sagutin yan, magdadagdag ako sa Please, sa tatlong nasabi niya. Please. May dadagdag akong ika-4 na magandang ginawa ng NIA. Alam niyo naman po, dahil sa nangyari sa Magsasaka Party List, hindi po tayo nakaupo ngayon. So, ano ang may tutulong natin sa mga magsasaka? Naipangako natin yan. So, kahit wala tayo sa pwesto, lahat ng paraan ginawa natin. At isa dyan ay ang pagbibigay ng irigasyon sa mga magsasaka. Una-una, nagpapasalamat ako kay Speaker kasi nung nakaraang administrasyon, hindi nila priority ang magsasaka, hindi nila priority ang irigasyon. At least this time, napakalaki ng ibinigay na tulong sa NIA. Ako na hindi nakaupo, ang ginawa ko na lang po, lumapit ako sa mga non-government organizations, katulad ng Rotary. So, humingi ako ng tulong kay admin. Sabi ko, may mga nakausap tayong Hapon na gusto mag-donate ng solar irrigation. Baka pwedeng paki-assist. So, ngayon lang po rin maririnig ni admin na baka this week or early next week, magsisimula na sila mag-construct. Tapos, naging interesado rin po yung mga taga-Taiwan. Tapos, kakausapin nila South Korea. So, lahat po ng mga contact namin internationally, ang gusto nila pala ay mag-donate ng solar irrigation.
maganda. Bukod sa environmentally friendly, nakakatulong pa sila sa mga mahihirap na magsasaka natin. At ang una talagang tumulong yung NIA na inassist tayo na dito makakapagpalagay tayo sa Bundok Peninsula. So, nagpunta po doon yung mga Hapon. Totoo lang po, yan yung core ng ng insurgency ang Bundok Peninsula. Oo, siyempre. Nung nagsalita nga yung Hapon, alam naman natin na maraming mga dating kaliwa, meron ding mga military na nakabantay. Alam niyo ho, ang reaksyon nila parehong masaya. Dahil may mag-donate sa kanila na taga-ibang bansa pa. At ang katabing solar irrigation ay ipapatayo naman ng NIA. So dalawa po yung itatayo sa Bundok Peninsula, yung Heart of Insurgency. Isa sa NIA at isa ay from the Rotary Club of Sasebo North. Yan yung pinasabog ng US, yung Nagasaki. Diyan sila yan yung pinagsimulan nila. But anyway, mabalik po tayo dun sa tanong ninyo na ano yung tatlo na uunahin natin pagka tayo nakabalik sa Kongreso. Una, wala na rin hong masyadong natitirang oras kasi ilang buwan na lang matatapos na yung 19th Congress. Pero dahil sa tayong kauna-unahang nagpapa-amend ng Rice Tariffication Law tapos ma-amend naman na, sana nga lang napunta tayo na mas maaga kasi mas matinding amendment sana ang gusto ko. Pero dahil hindi tayo nakaupo, hindi tayo nabigyan ng boses, sa totoo lang po hindi ko natatatluhin yung gusto kong gawin pagka nakabalik tayo sa Kongreso. Ang gusto ko lang po talaga, magkaroon lang ng boses yung mga magsasaka. Kasi ang tindi po, ang dami pong problema ng mga magsasaka ngayon. Pagdating sa land rights, yung halimbawa, yung mga magsasaka natin sa Seattle, pinagbababaril, hindi rumesponde ang PNP dahil siguro ang tingin nila doon ay legal issue lang. Hindi, ang lahat po hindi naman basta-basta legal issue Karapatan talaga ng mga magsasaka na mabigyan yung mga nagbigyan ng LOA na magkaroon sila ng sariling lupa. Hindi yung madodominate yan ng mga landowner. Sa Lanao del Sur, doon pinapuputukan talaga sa harap ng traktora ng magsasaka dahil gustong agawin sa kanila yung lupa. Pati sa Nasugbu, pati sa Bataan, sa Bundok Peninsula, sa Sariaya, Quezon, sa Mindoro na i-demolish na, yung kakademolish lang sa Pampanga. Kumbaga ho, sa dami ng problema ng mga magsasaka, tapos walang boses yung mga magsasaka, kahit na yan yung pinangako kong ibibigay ko sa kanila. Ayun na po ang nangyari sa akin last year, ay na-aneurysm pala ako, hindi pala stroke. Noong July. So, hindi na, actually matindi po yung aneurysm. In a matter of minutes, dapat may takbo ka na Kung may pagkasabang mabuhay. Ako, 3 araw na pala yung aneurysm ko. Matagal po violet na ako nung nakita. So, nung tinakbo ko sa ospital, at least, sabi ng doktor, tingnan natin kung magsusurvive pa. Nag-survive. So, sabi na lang niya sa misis ko, wala na yan pasensya na, gulay na yan. Siguro mag-recover pa yan after 1 year, konti. Kaya may naka-ready ng wheelchair, meron na akong caregiver. Pero, eto po ako ngayon, bakit kaya ganito na naman? Buhay na naman. Kasi po, after 3 weeks, pagbalik ko po sa doktor, naikwento ko, hindi po, nagsuswimming na ako. Although, nung pagkagising ko po, 10 days akong comatose, wala akong maalala, wala akong kilala, hindi ko kilala yung sarili ko. Hindi rin ako makapagsalita, hindi ako makalakad. Tapos, wala akong makita. Duling Pero in just 3 weeks, nagsuswimming na ako, tsaka brisk walking. Kaya sabi ng doktor, I'm stupefied, bakit ganyan ang bilis na recovery mo? Hindi ko alam Kung may mission pa ako, edi gawin ko. So, sa totoo lang po, last month, tinanggap ko na, hindi ko kailangan pumunta ng Congress para magsilbi sa mga magsasaka. So, ayoko na rin po sanang magpunta sa Congress kasi meron po akong mga trabaho ngayon na pinagkakakitaan. Sabi ko, sana magkapera ako nang wala sa Congress. Dito na lang po, sa Untahan. Ito po yung hinahanap ko nga Kaya bigla po akong nandito So, yun po. Yun lang po ang aking mensahe. Pagka po tayo ay nakabalik, hindi natin kailangan bumalik dyan. Pero kung makabalik, bigyan ng boses ang magsasaka sa Congress. Ibibigay po natin sa isang sa host natin kay Jess. Gandang umaga po, Manong Jess po.
Meron lang akong gustong i-follow up question kay admin, ano po. Kasi bilang dating policy researcher sa agriculture sa Senado, isa po sa mga napag-aralan natin, yung tungkol po sa tubig ulan. At ang Pilipinas po ay tumatanggap ng napakataas na level ng rainfall every year. Ang Pilipinas receives something like about more than 4,000 millimeters of rainfall every year. Pero karamihan po niyan ay umaagos ang papunta sa dagat. Ano po ang programa ng NIA tungkol sa rainwater? Alam niyo po, napakarami naming proposed projects. Ang kailangan po kasi natin talaga dapat dito ay yung tinatawag na reservoir type dams. Isipin po ninyo, meron po tayong 18 major river basins. Daan po, 100 plus na principal river basin. Ano po? And yet, dadalawa yung talagang well, nadagdagan na ngayon. Ano po? Ang talagang malalaking dams lang po natin, yung Magat Dam, yung Pantabangan Dam. Nakita naman po natin yung effect ng dalawang dams na yan sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Doon po nasa sakupan ng Maris, bihira po mahirap na magsasaka doon. Kasi nga, again, yung kanilang yield at yung kanilang productivity mataas. Ano po? Itong Pantabangan, ang tataas ng mga yield nila dyan, ang tataas po na mga nila dyan. Ano? Ngayon, at least meron tayo nitong, ito naman kasing ang gandam natin ay 90%, yan natin kinukuha yung inumin natin. Yung inumin natin. May share lamang ang niya dyan sa patubig, hindi ko namin buhin yan sa amin. So, ang ginawa namin, sa tabi ng Angat Dam, nagpapatayo po tayo ngayon ng Bayabas Dam. So, ibig ko sabihin, nagpapatayo kami ng mga reservoir type dams. Ang dami namin propose. Doon po sa Magat, nandun po yung Alimit Dam, ano? Yung Tumawini Dam. Ready na po ito for bidding po talaga. Isabela, yung Tumawini Dam, Nepunwap Dam. In fact, meron pa kaming proposal na dams dito sa Central Luzon. Yung isa, yung Maringalo, sa Karanlan. Tsaka yung isa, dito po sa ito sana ang dream dam po. Yung sa may Balintingon. General Tingon. Ito po ang, kasi 540 million cubic meters po yun, sir. So, alam niyo po kasi, dapat tayo sa Pilipinas, at ito sisimulan po natin sa October, ano? Ipapasok, dapat kasi ang cropping natin sa NIA, dapat nandoon siya sa dry season. Nagulat ako, tinatanong ko siya ako mga regional managers, bakit ka po ang isang cropping natin natabon ng tapulan? Kasi ang cropping season namin is tanim kami ng December, January. Ari kami ng Marso, Abril, tigil. Kaya nagagalit sa amin yung mga power companies kasi ayaw mag-release ng tubig. Kung kailan summer, ayaw mag-release ng tubig. Ano po? Tapos sasabay kami sa sahod ulan. Yung kasi isang cropping season dahil sa kultura yan. So ang gagawin namin, lalagyan namin sa October po yung cropping season natin. Simula ng October, ani kami ng February. Kasi by that time, alam mo na kung kulang yung tubig ng dam. So by December pa lang, pwede ka ng mag-cloud seeding. Makapal po ang ulap dyan sa taas ng Pantabangan at saka Magat pagka-December. Kasi tag-ulan po sa Cagayan. Alam ko po, kasi taga-Cagayan din ako eh. Makapal ang nagmakulan po dyan. Ang tag-ulan sa Cagayan is October to March. Ano po? Ngayon kasi yung cropping na ito, hindi kami makapag-cloud seeding kasi pag Marso, may nakatalim na ng sibuyas eh. Magagalit sa amin yung mga nagtalim ng sibuyas pag nag-cloud seeding ka. Kung ilagay mo yung cropping season mo sa dry, alam naman natin lahat, times 2 yung yield ng ating palay. So, of course, may challenge yung pangalawang cropping kasi baka may kukulangin. Wala akong problema sa amin kasi may cropping calendar planning ang NIA, alam namin po kaagad kung nasaan yung hindi namin mapatubigan. So, papataniman po natin yan ng mais, para kukunti yung kailangan tubig. At nakausap na natin yung malalaking company like si Mr. Ramon Ang, meron na po kami agreement, Bounty, bibilhin nila lahat yung mais ng ating mga farmers. So, ang kulang na lang natin, of course, ngayon yung dryer. So, anyway, ito po, kapag nagawa ko po yun, dalawang cropping na agad sa dry, yung wet, pwede lang mag-ratulin na yan para konti na lang kapinan ng farmers natin. O basta lang farmers natin, magtanim pa rin. So, ini-increase natin yung cropping, yung ating cropping intensity.
by that way, baka makamit din natin yung ating rice sufficiency. So, yan po yun, sir. Again, yung babalikan ko yung tanong ko ninyo, dapat po magtayo tayo ng high dams, which is, yun po ang proposal ng NIA. Susundan ko lang po yung tanong, ano po. Kasi sa ibang bansa, medyo hindi na sila nagagawi sa pagtatayo ng malalaking dam. Kasi una, ay mahal, matagal din ang gestation period. Kasi para matapos ang dam, it takes about 9 to 10 years. In between, maaaring magkaroon ng problema. Ngayon, ewan ko, siguro naman ay alam niyo yung information na ito. Ang pinakamalaking storage ng liquid fresh water ay wala po sa surface. Nasa ilalim ng lupa. 98.5%, ibibigay ko na lang po informasyon, 98.5% of the world's liquid fresh water supply wala sa surface, nasa ilalim ng lupa. Ang tawag dyan, groundwater. Meron ba kayong programa para sa groundwater recharge? Kasi pwedeng pagkunan yon ng irigasyon pagdating ng panahon na kokonti ang surface water. Kasi sa surface water, 40% po ang nawawala dahil sa evaporation. Pero po ba kayong programa tungkol sa subsurface water? Again, sir, ganito po yan. Ano po? Yung subsurface water natin ay lalo po madadagdagan yan kung meron po tayong mga series dam sa taas. Kasi pag pinigilan po niya yung tubig, magsisipage po yung tubig po baba. Now, kaya po kami merong convergence with DPWH. Sila po yung magtatayo ng mga sabo dams. Ito po yung series of dams. Yun po. Yan, itong sabo dam na ito ay to prevent soil erosion. At saka siya yung mag-capture ng siltation. Pero malalim po ang foundation na to. Nasa 9 meters usually ang foundation na ito. So yung pag-filter niya ng tubig, malaki rin, ano? Yun din po ang dahilan kung bakit tayo may convergence with DPWH. Sila po yung magpo-construct ng mga impounding, mga small water impounding projects, yung mga small river impounding projects. Again, para makapture po natin yung tubig ulan at matagdagan po yung ating groundwater. Hindi po kasi sustainable, sir, na ang pagkukuhanan mo ng tubig ay yung in fact, pinagbabawal po ito ng DENR. Ano po? Kasi pag inubos mo yung groundwater mo sa baba, magsisik yung lupa po natin. So, opo. But kami, may mga projects po kami dyan na nilalagay. Actually, yung ating, yung National Irrigation Master Plan ng NIA is based on a 3% slope. Ano po? Now, pagka ganon, paano naman, sabi ko, hindi naman kami National Rice Irrigation eh. Kami National Irrigation. Paano may mga farmers natin na nasa upland? So yun po yung ginagawa namin ng groundwater talaga. 1,800 units po ang tinatayo ng NIA ngayon. Galing po ito sa additional na pondo ng Kongreso, kina Speaker Romualdez po, na solar pump irrigation with drip irrigation and fertigation. Ang sakop po nun, nasa 10 to 15 hectares. In fact, noong pumunta si Presidente sa Cabaruan, hindi lamang po yung surface water na yung solar pump ang turnover namin. Nag-turnover po kami ng 27 units pa na tapos ng small solar pump irrigation project. So, sir, para po sa sustainable na gamit natin ng tubig, kailangan po natin talaga ng yung mga dams, yung series of dams, ano po, para po ma-capture natin, matagdagan yung ating groundwater, at the same time po, ma-prevent natin ang siltation at magkaroon po tayo ng irrigation. Mas maganda po talaga kung dapat surface water ang kukuhaan natin at maiwasan lang sana yung groundwater. Pero pag hindi maiwasan, ginagamit naman po natin. Sige. At this point, pwede na po siguro tayong mag-encourage ng mga tanong from our friends from the media, your name at saka the newspaper or institutions that you represent. Sino pong mauuna? Boss, Hero from Radyo Pilipinas. Sir, nabanggit ho ninyo na nasa 1 year, mahigit na kayo bilang administrator ng NIA. Na-mention nyo rin ho yung mga top 3 ng mga accomplishment na nagawa ninyo. But yet, nakikita ninyo yung problema sa budget. No? At nabanggit din yung Congressman Kapatpat
na nagpapasalamat, napansin din na ang agrikultura may concern na ang kasalukuyan administrasyon. So malaki po ang kinalaman at tungkulin ng NIA. Nabanggit yung mga accomplishment nyo. Meron ba kayo nakikita kadahilan ng tinaman na factoring reason bakit maliit ang budget? Maliit ang budget. Bakit kulang ang budget? Una po sa lahat kasi ganito po ang takbo kasi ng budget sa ating executive po. Kapag nag-add sila ng budget, malaki na po yung 10% doon sa iyong dating net. Ano po? At tinitignan nila yung iyong budget utilization. Kung tama, magkano ka bang kumastos o hindi. O underspending ka. Ang ginawa ko po sa NIA noon, kasi napansin ko rin po, matagal ang lag ng implementation ng budget ng NIA. Ano po? Kaya mahirap silang gumastos. Ang ginawa ko po muna, unang-unang ko pong ginawa yung tinatawag na design and build manual ng NIA. Kasi yung kung time na yung magplano ang NIA, feasibility study muna kasi po feasibility study. So pag alam mo na yung parameters, kung ilang saan mo itatayo, ilang cubic meters ang dapat mong gawin, i-impound, saka gumagawa ang NIA ngayon ng detailed engineering design. Maliit po yung tao namin kapag may detailed engineering design ka na, pag in-implement mo at pinabid mo, yung contractor, pagka nade-delay, kinu-question yung design. At humihingi ng mga change order, extra work order, hanggang magka-delay-delay yung project. Kaya mahina po yung budget utilization ng NIA. Una ko pong ginawa, yung design and build manual ng NIA. So iba na po kami ngayon, sir. No? Pagka alam ko na po yung parameters ng project, ipapabid ko siya, design and build. Makakatipid po kami ng 3 years yun. So, ang mangyayari, si contractor ngayon, magagamit natin yung expertise ng private sector sa pag-design. No? So, advantage sa atin, sila magde-design, wala siya ngayon karapatang mag-change order at kasi siya design niya Ano po? And of course, i-evaluate natin yun. Dapat, ang ginagawa po kasi ng iba, yan po kasi ang ginagawa ng private sector ngayon Bakit ikaw ang kaya mo nga pinapabit Gamitin mo na yung expertise ng private sector. Kasi dyan sila magaling po At makakatipid ka sa implementasyon, mababawasan pa po ang delay. So ngayon po, mabilis po kami sa NIA ngayon. Yes sir. At yung sa ONN na tinatawag, malaking advantage natin yun. Pangalawa po, ang nagpapasalamat nga ako sa Kongreso. Dinoble po actually ng Kongreso yung aming budget sa NIA for 2024. From 40 billion to 80 billion. Unfortunately, pagpunta niya sa Senado, tinapyas yung 40 billion dinagdag ng Kongreso. So reklamo ako doon. Sabi ko, teka muna. Akala ko ba, ang number 1 doon sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo ay food security. Di ba ako, ito yung kailangan na, hindi ho ako pinakinggan. Mabuti na lamang po at again, nung mapunta sa BICAM, ito na kagandahan ng BICAM Sa BICAM po kasi nakita nila, mali ito ang prioridad ng Pangulo. So, ibinalik po ng Kongreso, sila Speaker Martin. Ibinalik po nila yung budget, pero hindi na po nabuo. Nasa 28 billion lamang po yung naibalik. So, ito ang ginamit namin sa mga solar pump irrigation, doon sa ating mga restoration projects. Kasi wala po kami QRF Pag may nasirang project ng NIA, aasa po siya sa restoration and repair. Ang liit na ng budget ng NIA, wala pa siyang QRF. So, naintindihan po ito ng Kongreso at ang ginawa po ng ating Pangulo, kasi itong 2025 budget namin, 70 billion ang budget ng NIA for 2024. Isipin po ninyo, yung Tier 1 ng NIA, 40 billion. Ibig sabihin, binawasan na naman ng DBM. Abay, nagre-reklamo ko doon. Sabi ko, teka muna. Tumatanda yata tayo ako ng paurong. Bakit 70 billion na kami ngayon? Bakit yung babawasan? Dapat man lang, steady man lang sana. Ayaw Talagang yun daw po ang patakaran So, ginawa naman ng ating Pangulo, yung Presidente, nung nagpunta po kami ng Mindanao, para po, kasi kulit ako ng kulit kay Secretary Mina Ang ginawa ng ating Pangulo, nung pumunta kami ng Mindanao, tinawag niya si DBM Secretary. Halika, mag-field tayo. So, pinakita niya, ito, magagawa ng irrigation,
Oo, so nakita ngayon ng DBM, kaisa na natin ngayon ng DBM Secretary. Alam na nila ang importansya po ng irigasyon. So, maliwanag po ang kinakaharap ng NIA when it comes to budgeting. Plus, yung ginawa pa ng ating Pangulo na paradigm shift ng highways from flood control to water management. So, bilang engineer po at bilang NIA administrator, masasabi ko po na talagang dito na, ito na yung crossroads ng agriculture. May papangako ko po sa inyo na magbabago po talaga ang takbo ng agrikultura sa ating bansa. Okay. Excuse me naman po bago po natin ituloy yung participations ng yung question and answers ng mga kaibigan natin from the media, bigyang taan po natin muna kung ano po ang update ni Jimmy Bistar ngayong sa mga especially ito sa participations na sinasabi niyo po regarding sa food security ng mga local government units po. Good morning po sa lahat, lalong-lalo na sa bubuo ng huntahan. Unang session mo ngayon ay ng invitation sa mga magigiting nating Si Jimmy Bistar po ako from Cebu. Nagiging napadpad sa Nuecia para sa kagustuhan na maipalaganap ang magandang pagmamanage sa mga taniman. Bumuo kami sa Palayan City ng Organic Farmers Cooperatives, isa ako sa member. Then tinuturuan po namin ang mga taga-Nueciano na magkaroon na ng pagkain na safe sa mga insecticides, pesticides, yung synthetic products ay may bawas na. So, hindi lang ito sa Nuecia kundi halos sa buong Pilipinas na. Kami naman ni Congressman Ardel, do hindi pa kami magkakilala nung una, nung magkampanya siya, ay isa ako sa tumulong. Ang dami kong pinagawang mga tarpaulin kasi kagustuhan ko nga na magkaroon ng busis ang mga sasaka. Hanggang nakilala ko siya sa grupo dito sa Quezon City kung saan nandoon magdabuwag tuwing Lunes ng hapon, nandoon yung mga dating tumutulong sa kampanya ni Presidente. Isa diyan si Congressman Ardel nandoon, kaya nagkaugnayan kami. Kay Admin Gillen naman, naging close ako sa kanya lately kasi pinadala ako sa team ni Congressman Saldico. Kasi ang farming Saldico, Congressman Saldico, ay nalagaan mo namin. Naniwala siya, yung mga maisa nila, mga prutas nila, naniwala ko siya sa kakayahan ng grupo natin. Nabalitaan din ni Congressman ko na tayo po yung nagbinta ng 6 months straight, everyday, halos-halos, ng 25 pesos per kilo na bigas dito sa main office ng Kadiwa. So, sa kagustuhan ni Congressman ko na patulungan ang Presidente na magkaroon ng maraming abundan pagkain ng Pilipinas, sabi niya, after sa 4 hours street meeting namin, sabi niya, Jim, gagawa tayo ng milagro. Isa dyan, naisip ko, ang administrator ng NIA. Isip ko yung appointment, mag-usap kayo. Then, ang ibang committee ng Kongreso, lalong-lalo sa agriculture, itap natin para matulungan ng Presidente. Dahil hanggang ngayon kinakantsawan ng Presidente na saan yung pinangako niyang bigas. Kaya mag-usap kami ni Admin Gillen na magagandang resulta dahil yung layunin ni Administrator at saka sa amin ay pareho. Kaya nung mag-usap-usap kami nila ni Boss Toto, tuloy-tuloy ang namin series of meeting. Sabi namin, gumawa si Boss Toto ng core group para mabuo itong puntahan. Para matulungan natin, maiparating sa mga magsasaka, ano bang dapat gawin? Tumaas ang ani, lumiit ang gastos, para man lang bumaba naman ang pinaka-importante natin sa araw-araw, ang bigas.
So dyan kami nagkasundo ni Congressman Argel at saka ni Administrator Gilen. So far, yan lang muna. Gandang umaga. Okay. Sige, balik po tayo sa tanong ng ating mga kaibigang media. Boss. Magandang umaga po, noliliwanag ng Philippine One and Yari Pilipinas. Para po kay Congressman Argel o kay Sir Gil. Last year po kasi nanumpa ang grupong PRISM o Philippine Rice Industry Stakeholders Event. At nagkaroon po sila ng initiative na 38 pesos kada kilo, kaya lang selected area sa Metro Manila po ito. Now sir, ang tanong ko po ay, posible po ba na maibalik sa ganitong presyo sa halos lahat na po? And then kay Sir Gil, yung farm to market po na gusto ng mga mayor na matindi sa isang event sa ATI-DA, posible po ba yung may push yung farm to market? Hindi po. Siguro doon po muna sa tanong na kung pwedeng maibaba ulit yung presyo. Di po ba ang pangako ng Rice Tarification Law noong 2018, bababa ang presyo ng bigas, uunlad ng magsasaka. Yun po ang pinakamalaking pagkakamali. Dahil ang bumaba ang presyo, yung farm gate price ng palay. So, nalugi po ang mga magsasaka. Kaya ngayon iba, napilitan na ibenta yung kanilang mga lupa. So, kumbaga, ang lagi ko pong sinasabi, saan mo tayo pupulutin? Sa kangkungan. Wala na ho yung kangkungan natin na-convert na sa subdivision eh. So, pupulutin ho tayo sa kalsada. So, anyway, paano po natin maibabalik yan? Ang lagi ko pong example, yung ginawa sa Nueva Ecija ni Governor Oy Umali, na kung saan nagbuo siya ng Provincial Food Council. Pareho po kasi kami ng proyekto, yung sa amin naman sa Magsasaka Party List, yung Magsasaka Outlet, na kami ho yung isa sa nagsimula ng community pantry. Ang kauna-unahang nag-donate nung hindi pa sumisikat ang community pantry ay isang magsasaka ng Tarlac. Nag-donate ng kamote, pinost lang doon, nag-viral, biglang ang community pantry nag-viral na. But anyway, going back to the Provincial Food Council ng Nueva Ecija, mismong yung gobyerno, local government ng Nueva Ecija, through the Provincial Food Council, sila na yung namimili ng palay at nagbebenta ng bigas. So kung ang gobyerno mayroong role sa pamimili ng palay at pagbebenta ng bigas, ang nangyari po doon, yung Nueva Ecija, mas mataas ang farm gate price kumpara sa ibang mga probinsya. Ngayon po, ang nakita ko naman dito sa amendment natin sa Rice Tarification Law, at least kahit papaano ang NFA, pwede nang, bukod sa lalakiang budget, pwede na rin siyang mag-import. Alam niyo po, kaya naman hindi bumaba ang presyo ng bigas nung pinasa ang Rice Tarification Law. Kahit sinong gusto mag-import, sige mag-import kayo. Kaya naging number 1 sa buong mundo ang Pilipinas sa pag-import. So sino po ang yumaman? Yung mga importer. Kasi hindi nila pinababa yung presyo ng bigas eh. So sila yung lumaki yung kita. Pero kung ang gobyerno ay makikipag-compete sa kanila through NFA, di medyo may kalaban na itong mga private local importers. So dyan siguro malamang mapababa ng kaunti ang bigas. So pagka binigyan natin ng role ang gobyerno na makipag-compete sa mga private corporations na rice traders, medyo mapapababa natin ang presyo. Gaya ng ginawa sa Nueva Ecija at iba pang mga probinsya. Dadagdagan ko po yung kay Kong ano po. Ganito po kasi yan. May kasabihan po tayo, in every crisis lies the seed of opportunity. Noong pinasa po yung rice tarification ko na yan, batid namin yung sinasabi ni Kong. Pero kapag pero kami kasabihan sa titig ano po, sa Ilocos Norte. Nasa Diyos ang awa, sabi namin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, na kay Mayor ang maniobra. So, diskarte, Inisip natin, paano? Kasi wala pong Mayor na hindi nakakaalam kung yung tinatawag na SWOT, yung mga opportunities, yung weakness, yung threat, ng ating yung strength ng kanyang bayan. So, inaral po namin yan, rice tarification na yan. At ginamit namin yan to our advantage. Ano po? So, again, alam namin yung whole value chain ng rice production. So, ang una po kasi doon
is dapat alam mo kung ano yung soil, may soil evaluation ka dapat kasi lahat ng magsasaka natin pupunta sa bukid. Alatsamba yung ibabato na fertilizer eh. So lumapit ako sa DA. Alam nyo, hindi ko madali yung ginawa ko noon ha, kasi 2010 po ako naging mayor. Ang gobernador ko si Senator Amy Marcos. Marcos yan, ang presidente, Benigno Aquino. Eh pupunta ako, maglalabi ako, siyempre maglalabi ka. Ang ira po namin sa Pindig nung ako'y mayor, 38 million eh. 38 million pesos, saan pupunta yung 38 million pesos? Fifth class municipality. So, punta ako ng dito sa Manila, pag tinatanong ako, oh, saan ka bang sabi ko Pindig, hindi naman alam ko saan yung Pindig eh. Saan yung Pindig? Doon po sa Norte. Saan sa Norte? Ilocos Region, kasi pag Ilocos, dalawa yan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, marami. Pag sinabi mong Pindig, abay, halos, yung kape, pauwiin ka na. Ako po nun, sabi ko, meron akong PowerPoint presentation, talagang ang unang ko doon, taksulok, yung kanta ni Bambu na taksulok, hindi pula't dilaw tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan, hindi ko tayo magkalaban. Pula kami, dilaw kayo, hindi ko tayo magkalaban. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang ustisya ay para sa mayang, kahirapan ng kalaban ko natin. So, yun po yung so nakakakuha ko ng project. In fact, so nung ma-realize po namin na gano'n, binuo ko yung aking mga IAs dito cooperative. At ginamit ko po yun na manghingi ng Rice Processing Center, RPC. At kami po ay bumuo, meron kami tinatawag na PPP, pero P4, kami Public-Private Partnership for the People. So, nakipagmuha po kami doon sa cooperative na binuo po namin para po mag-downloadan ng munisipyo ng pondo at noong panahon ng Pinoy kasi, lahat ng farm equipment sa kukunin mo, meron kang counterpart. So, munisipyo ang nagka-counterpart doon. Munisipyo ang naglalabi. Kasi yung whole value chain na yan po ng rice production, marami pong missing link yan na LGU lang ang makakasolve. For example, yun na lamang pong pagtatayuan mo ng warehouse, kung nahingi natin. Hindi kaya ng co-op yun, walang pera eh. Munisipyo na naman yun. Yung pagbuo ng cooperative, sabi ng mga IAs ko na, ayaw namin mayor ng cooperative. Sabi nila, kasi yan eh, hindi naman kooperatiba yan, koraptiba yan. Sabi ko, tingnan mo na, meron kayong samahang layo na. Nakita nyo naman yung kooperatiba yan. Ay, hindi naman kung samahang layo yung mayor, masamang layo yan. Meron po so, in-educate ko po sila, kinukuha ko po sila, dumadalaw kami sa mga kooperatibang Maunlad, sa Claveria, Nueva Ecija. So, yung paano mo baguhin yung kultura eh. So, again, nung nandyan na kami, nabuo namin yung cooperative namin as service provider. Meaning, kung ano kailangan magsasaka, meron siya. Saan pumasok yung RCEP dyan? Ito po. Siyempre, ang una, pag nung may soil evaluation na kami, ang susunod dyan is land preparation. Si RCEP nandyan sa kanya yung katok kami kay Philmec. Philmec, ako, ito yung cooperative ako, laki. Hindi kami lang sa inyo ng traktora. May counterpart ka, 30%. Walang problema. Ang problema ni Pinoy noon, hindi niya ipamigay yung farm equipments kasi walang pang-counterpart yung farmers. Ang dami yung nakatendang mga farm equipments doon. Sa amin sa Pindig, dami namin nahingi. Traktora yon, land preparation. So, kami naman po, kasi yung system na yan, we see to it na mga tipid ng farmer namin. O sabi namin ni kay Co-op, kami ang nagbigay ng traktora mo, bigyan mo ng 20% discount sa farmer. Ha? So, from 5,000 land preparation per hectare, naging 4,000. So, tipid na po si farmer. Tandaan ninyo, yung ginawa namin, yung sa soil evaluation, binigyan ko ng 1 billion si Bureau of Soil kasi wala daw silang punto eh. At ginawa nila yung soil evaluation sa Pindig. Kung pupunta po kayo sa bayan namin, naka-GIS system po kami. Alam, pag nagbayad ka ng realty tax doon, sasabihin namin sa'yo, ito yung kailangan mong abono ngayong tag-ulan. Ano bang tanim mo? So may tipid din si farmer sa abono pa lang, no? So sunod sa land preparation, seed. Yung seed, kung gusto namin ng inbred, kay RCEP galing yung pundo. Nandun kay Phil Rice, alam namin yan eh. Pag gusto namin ng hybrid,
nandun kay National Rice Program naman, di ba? So tipid na naman ang farmer namin. Ang sunod ngayon yan, abono. May bigay na pangbili ng abono itong RCEP. So, ayun inaano namin. Anong sunod yan? Pagka mag-transplant na kami, lalapit na naman kami kay Philmec. Philmec, kailangan namin ng transplanter. Bigay siya na. Kasi marami kami. Philmec, ayun na naman yun. Ang susunod po doon, lahat po ng farmer namin sa Pindig, ini-insure namin yung kanilang palay. Ano po? Saan galing yan? PCIC. Galing din naman kay RCEP yung pundo niya. Galing sa AGFP at galing kay RCEP. Libre na naman ang aming insurance. Dinadagdagan lang ng munisipyo namin ng 150 pesos para sa personal insurance sa mga farmers namin. Insured sila. Malay mo, tamaan ng kidlat o bato ka ng ahas. Diba? So, ang susunod po doon is yung harvesting na. Lapit ulit kami kay Philmec. Ano yung harvester mo? Meron kami pang counterpart. So, nakita po ninyo? At higit sa lahat, yung rice processing center. Kay Philmec na naman galing yun. Kasi ayaw po namin ibenta ng aming mga farmers na palay. Gusto namin bigas. Dahil yung palay, bumababa ang presyo. Yung bigas, hindi. Hindi lamang po yun. By that system, makapture ni cooperative yung whole value chain ng rice production. Alam niyo po ba, magkwenta po tayo kasi ito ho ang realidad. Ano po? Alam niyo ba na ang rice production natin is 20 pesos lamang po? Ilabas niyo yung calculator niyo. Compute tayo. Yung gastos ng farmer sa isang, sabi natin, kung hybrid ang itanim mo, mataas na po yung 50,000 pesos. Di ba? At kung hybrid ang itinanim mo at dry season, mahina yung 8,000, yung 8 tons na ani mo. Yan sa mga PSA, pag 8 tons lang ang ani mo, huwag ka na magsaka, sabi nila sa iyo. So, kwenta po tayo. Gamitin natin yung 63% ni NFA na conversion ng palay to rice. Kasi pag 63%, ibig sabihin nun, sagot ko na lahat yung gastos, di ba? Computin po ninyo, 8,000 times 63%, magkano po? 5,040, mga ganon, di ba? 50,000 divided by 5,040, wala pa pong 10 piso ang production cost. Now, para kumita naman si magsasaka, di pakitain mo naman ng 50 mil, didagdagan mo ng 50 mil, o 10 pesos plus 10 pesos, 20 pesos, may kita na si magsasaka. Bakit 57 pesos ang benta sa palengke? Di ba? So, ang idea ko po noon, ganito. Binuo ko yung cooperative namin. Meron kami 1,000 hectares. 5,000 hectares na kami. Mag-compute tayo sa 1,000. 1,000 hectares times 5 tons na. Huwag ng 8 tons. 5 tons. That is 5 million kilograms of palay. Dalawang cropping. That's 10 million kilograms of palay. Tanggalin mo na yung 20% na dry para ma-dry. O di 8 million times 63%. Mahigit pa rin pong 5 million kilos yun, sir. Ibig sabihin, 5 million kilos na lang ng bigas ang makapture nila. Huwag nang 57 nilang ibenta. 40 na lang. Di may value added siyang 20 pesos. 20 pesos times 5 million, that is 100 million pesos na makakapture ni cooperative within the town. Babalik yun sa farmers through dividends and patronage refund. And that would mean gaganda ang micro, small, and medium enterprises po sa maraming perang tao Di ba? So, yung 100 million na yun, i-divide mo sa 1,000 farmers kasi one farmer. So, magkano yun? Di ba? Hindi ho dapat magtapos ang kita ni farmer doon sa time na magbenta siya ng palay. Dapat mayroon pa siyang kita doon. Kaya yan po ang dahilan kung bakit si NIA, binubuo namin yung aming farmers, IAs, into cooperatives per ton. Kasi gusto po namin doon sa bayan na yon, makapture na yung whole value chain. Yung palay namin sa Ilocos, pupunta ng Bulacan yan Palay ng Cagayan, pupunta. Kaya kasi nasira yung kalsada dahil ang daming truck na dumagaan kung maalis mo po yun ang gusto ng ating Pangulo Kaya gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo
yung 20 pesos ng ating Pangulo, yun yung kanyang aspiration. Pero ang that process, gusto niya kumita si farmer, kumita rin yung ating mga MSRP. Ano ba ito? Magiging away ba ito between traders and farmers? Hindi po dahil kami, 5,000 hectares kami, 1,000 na naman ang kaya namin bilhin. Si trader ngayon, kikita din. Alam niyo ito, experience sa amin sa Pindicto, no? Tingnan po ninyo. Kapag nag-consolidate, kasi consolidation po ito, isang variety po ng palay ang tinatanim namin. Siyempre yung ibang hindi namin mabili doon sa 4,000 hectares, si trader po ito. Kikita si trader kasi isang variety yun eh. Pag ginili niya, high quality rice siya. Nakakapag-value adding pa siya. Pwede pang brown rice, etc. So, it will be a complementation, hindi mo siya complementation po between the traders and the farmers. Yan po ang gusto ng ating Pangulo, hindi lang ipapaliwanag ng maganda eh. So, hindi ho ito, ang tanong lagi kasi natin eh, kaya bang pababain ang presyo ng 20 pesos? Ang tanong na dapat po dyan, kaya bang pababain yung presyo ng 20 pesos nang kikita pa ang magsasaka? Mas mahirap pong tanong yan. Kung ganun pong sistema, hindi ho imposible yan kasi nga, yung sinasabi ko po sa inyo, kaya nga kami nanalo ng galing po, kasi yun po mismo ang ginawa namin sa bayan natin. Kailangan lamang po, gawin natin ito nationwide, pero yung LGU, kailangan po natin dyan. Kaya ang niya po, inuuna namin yung mga mayors na marurunong. Talagang So, hindi ho imposible, mga sirs, na unlad ang ating agrikultura. Thank you po. So, sino po ang susunod nating dito? Sir, please. For Sir Argel po, Sir, yung ibang groups kasi na nakausap namin, like Farmers Federations, they want to bring back the NFT pamahala to regulate the bigas po sa ating bansa. For sa inyo po, ano pong stand nyo po doon? Are we, kumbaga, kapupo ba sa atin yun na maibalik sa kanila yung pamamahala? Una po, bago ko siguro sagutin yan, noon hong bago mag-eleksyon noong 2022, lumapit din ako sa grupo ni Presidente sa baba. Kasi sa kampanya, nababanggit nila yung food security. I am against food security. Kasi food security, basta may kinakain ka sa hapagkainan mo, huwag mo nang tatanungin kung saan galing. Huwag mo nang tatanungin kung sino magsasakay kumita dyan. At huwag nyo nang tatanungin kung safe bang kainin yan. At huwag nyo nang tatanungin kung may hustisya sa lupa na pinanggalingan yan. So I am against food security. I am for food sovereignty. Kasarinlan sa pagkain. Ito yung gusto kong ipaglaban na ang magpo-produce ng kaya natin yung i-produce tayo. Hindi yung nakasandal lang tayo o nakadepende sa mga imported. Kaya ako naman po ay natuwa na pagkatapos ng ilang araw, doon na binanggit ng ating presidente sa kampanya ang food sovereignty. So ngayon, paano ba natin maibabalik o paano ba natin yan ma-achieve? Isa sa gusto ko talaga, maibalik yung talagang NFA. Alam niyo po ang NFA, napakalaking agency yan. Lalo na nung panahon ni Matandang Marcos. Meron silang eroplano, meron silang mga helicopter, meron silang mga warehouses, napakarami nilang properties na nagamit ng bansa natin noon para sa magandang presyo ng palay at bigas. Kaya lang anong nangyari? Tinanggal sa kanila yung corn, tinanggal na lahat, pati rice, kakaunti na lang ang role nila. So ano nangyari? Tumaas ang presyo ng bigas natin, bumaba ang bili sa mga magsasaka. So ibalik natin sa dati. Kasi kung hindi, huwag natin tawaging NFA yan. Ang tawag natin dyan, NRA. Kasi hanggang rice na lang siya eh. So National Rice Authority na lang. Hindi na food. Hindi na natin sinama yung ibang mga dati naman natin itinatanim. So gusto kong ibalik, hindi lang NFA, pati yung dati nating nakagisnan, yung makapag-produce ng kaya natin i-produce dito. At sana maibalik natin yon dahil ang nakakatakot, no, hanggang ngayon, kada kongreso, laging naipapasa ng House of Representatives ang National Land Use Act.
para masigurado na yung mga bukid natin ay maprotektahan. Pero pag dumating na yan sa Senado, papatayin yan. Papatayin ang National Land Use Act para ma-convert ang mga bukid natin sa subdivision at iba pang mga lupa. Kaya sana po mapigilan natin yon, sana naman maisabatas natin yon, at sana naman maibalik natin yung NFA. At sana yung iupo natin dyan, yung matino, kasi nung nakaraan nakita naman natin ilan yung mga natanggal at ilan yung nasuspende. So merong ibig sabihin yan. So ilang dekada na ba yan na ginagawa? So yan yung imbestigahan natin para masigurado natin na yung iupo dyan, pati yung mula taas hanggang baba, mapalitan para maibalik natin yung nakaraan. Dahil hindi tayo aangat kung hindi tayo titingin sa pinanggalingan. At ang pinanggalingan natin ay yung bukid, ang mga magsasaka. Sa ilan. Please. Earl Bringas po pala from Net25. Sir, Yes. dagdag ko lang po, kung naniniwala ba kayo na kung may babalik yung NFA as NFA, naniniwala ba kayo na makokontrol nila yung smuggling, yung goods smuggling dito? Yes. Unang-una po, pagka nag-discuss talaga ako dyan, in a matter of weeks siguro, tatakpan na ako ng dyaryo. Matindi yan dekada na yung mga yan. Tapos, kaya nga naman isinabatas yung Rice Tarification Law kasi tayo daw ay, nagsimula yan sa GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Tapos naging World Trade Organization. So tayo ay pumirma daw sa globalization. So kailangan daw natin panindigan yung globalization. Yun pong na-awardan ng Nobel Peace Prize para i-promote yung globalization ay ngayon na nagsisisi. Hindi daw pala yan yung dapat gawin. So tayo sa Pilipinas, hanggang ngayon, globalization pa rin tayo. Wala tayong pakialam sa mga nagsisisi na nag-promote ng globalization. Kaya nga po lagi ko ipinaglalaban ang food sovereignty. Halimbawa, noong pandemic, saan tayo kumukuha ng pagkain natin? Sa labas. Kaya nung nagkaroon ng pandemic, walang transportation, walang nagde-deliver sa atin. Talagang namroblema tayo saan tayo kukuha ng pagkain natin. Dapat nung pandemic pa lang, natutunan na natin na magbago ang isip, na huwag tayong dependent sa importasyon. Nakita niyo po ba, lagi nating sinasabi, kahit sa mga kampanyahan, sana ay maging katulad tayo ng Singapore. Pag ba nagkaroon ng pandemic, ano nangyari sa Singapore? Dami nilang pera, pero wala silang pagkain. Tapos gusto pa rin natin maging Singapore. Ngayon po, ang ginawa ng Singapore, pagkatapos nilang matuto sa pandemic, napakalaki ng pondo ang ibinibigay nila ngayon sa agriculture. Wala naman silang lupa. So, nagre-reclaim sila ng nagre-reclaim para magkaroon sila ng bukid. Tayo ang ginagawa natin. Hindi tayo nagre-reclaim. Kino-convert natin sa subdivision, import tayo ng import. So, lahat na ng pwedeng ikapapahamak ng Pilipinas, ginagawa na natin. Pigilan naman natin yun. So, otherwise, kung yan talaga ang tingin natin, parang 1990s pa, yun pa rin yung prinsipyo natin ng globalization. Wala ho tayong, sabi ko nga, hindi ho tayo pupulutin sa kangkungan. Pupulutin tayo sa kalsada na walang pagkain. Next. Please. Good morning po. Dodong Alan ng Media House Express. Si Admin Lilian, hindi pala dapat sa MIA. Dapat pala sa DA. Ipo-promote mo na. Okay, doon, I have two questions. Sa college graduate pa. Oo, tsaka talagang gawa ko yung kanyang sinabi kanina. At talagang nakaka-impress. Admin Lilian, ang Pilipinas ay talagang very challenging yung pwesto mo ngayon. Nakaharap tayo ngayon sa sinasabing climate change. Very good. Bilang India Director, mayroon dapat kayong paghahanda na palit-palit sa yun ang tanong ko, ano ang paghahanda natin? My second question ay para ho sa lahat, kay Jim Pistaro, kaya kay Attorney Kabatbat. Yun hong ating pagtatanim, doable po ba o po pwede ba na ang gobyerno na mismo ang makapital hanggang sa magbenta? Kasi bawat ektarya ng lupa
maaaring malaki ang gastos sa bawat farmer. 50 to 70 to 90 per hektar. Kakayanin ba yan ni magsasaka? Eh kung 3 yung hektarya niya, times 3 yun. Hanggang sa pag-ani, may mga gastusin po yan. Ngayon ang tanong ko, pwede bang gawin ng gobyerno na siya ng mga vital, pagkatapos siya ngayon ang bibili at siya ngayon ang magbebenta? Okay. Doon lamang po sa doon lamang po sa bigas. Ang unang tanong mo about climate change. Yes. Kay Secretary Kasi Villar. sekretary yun. Then, yung pangalawang tanong mo, para sa lahat. Para sa lahat. Okay, Secretary Kasi Villar. si Jim Vista, benta kayo ng 55. Wala namang kasama dito yata si Okay. Secretary Lauren. Ganun. Administrator lang po, sir. Magaling po yung ating secretary naman ng at saka nagtutulungan po kami, si Sec Kiko. Ano po. Una po, itong paghahanda natin sa climate change. Ano po. First day pa lang natin ng office, talaga ano na po yan. Hindi ko lang iniisip. Meron na po tayong ginagawang plan po yan, hakbang. Ano po. Ang una is that pumasok po actually ang NIA sa Memorandum of Agreement dito sa Ostrom Climate Change, ating Ostrom Climate Change. Para po doon sa aming project na Alternate Wetting and Drying Technology. Nakita ko nga rito kanina yung SRI, sir, similar po siya doon. Ano? So ito po yung isang pagkahanda natin sa itong climate change. Kasi alam po natin na problema ang tubig. Paano ko makakatipid ang tubig? Yun ang talagang tanong eh. So, meron po kami AWD technology. Ibig sabihin po niyan, sir, naglalagay po kami ng tube, ng tube doon sa palayan. Binabaon namin ito, and then ino-observe namin pagka konti na lang ang tubig, ibabalik namin yung tubig. So, ibig sabihin, pag napatubigan na namin, alisin namin yung tubig, ililipat namin sa ibang palayan, nakakatipid po kami by more than 30% dahil dito. In fact, itong ating Pantabangan Dam, ang ating vulnerable noon ay 50,000 hectares out of the 140,000 hectares. Ang hindi lamang po napatubigan dyan is 6,000 using this technology. So, hindi lang yun. Tumaas pa ang ani ng ating mga magsasaka at meron pa silang natanggap na yung sa carbon credit. Meron po kasi ano po ito eh. Dahil po doon sa alternate wetting and drying through Ostrom Climate. Paano nangyayari yun? Bakit tumataas ang yield? Ang halaman po kasi ay parang tao yan eh. Pag gutom magkahanap ng pagkain. Kaya yung SRI, sir, na tinasawag nyo rito, malaki talaga yung yield. Kasi pag binababa namin yung tubig, hahabulin yung root system niya yung ganun din po yung SRI. Ang kaibahan lamang po ng sistema namin sa SRI, mas maaga silang magbaba ng tubig. Ang problema kasi namin doon ay tutubo ang damo. Alam niyo po kasi yung lupa ang kailangan po niyan is nitrogen eh. Diba? Pero kung ang farmers kasi natin, laging nakalubog yung lupa niya dahil ayaw niyang tumubo ang damo. Ngayon, pag binaba mo yan, tutubo ang damo, kaya mag-leader ka eh. Sa SRI, mag-leader ka. Sa sistema po namin, ibababa lang namin yung tubig kung naka 21 days na yung ating palay. Kasi may ano na siya, may canopy. Kahit na ibaba mo, hindi natutubo ang ano po dyan. No? Now, ganun din. Tataas din ang yield niya. At the same time, meron pa siyang makukuhang carbon credit payment. Ano po. So, isa po yun, AWD. Pangalawa po, ang ginagawa natin, of course, yung ating pagtatayo ngayon ng mga solar pump irrigations. Ano po? Kasi pag maaraw, gustong-gusto niya ito eh. At yung palay, mas mataas ang yield pagka maaraw. So, solar pump irrigation. Short term po namin ito, sir. Ang medium term namin is yung partnership namin with DPWH para sa construction ng mga small water impounding dams, small river impounding dams, at sabo dams. Yun po yung medium term natin. Ang long term namin, of course, is yung construction of high dams. Kasi matagal eh. Para, ito kasi ang ultimate na solusyon natin. Dapat may high dams. Para pag tag-ulan, capture natin yung tubig, makakaiwas ng baha, meron ka pa pong multipurpose dams kasi yung high dam.
flood control, irrigation, bulk water, hydropower, you know, pwede mo nagyan ng solar panel sa taas na, pwede rin tourism, pwede rin aquaculture. So, multipurpose yun talaga. Bawing-bawi yung gastos natin yan lamang, matagal lang gawin. So, yun po yung ating ginagawa sa ating adaptation ng climate change. Ngayon, yung tanong niyo po doon sa gastos ng mga magsasaka, meron pong ibinigay sa amin, sa second question nyo na po, meron pong ibinigay sa amin ang Kongreso na 3.4 billion pesos ngayon para sa aming contract farming. Kasi, ulitin ko po, the only way na ma-increase mo rin yung productivity, second option is for economies of scale production. So, ang ginagawa lang po ng NIA, very simple po ito. In fact, hindi nga ito roll out, sir. Nung nag-survey kasi kami, tinanong namin sa mga magsasaka, magkano bang gastos ko sa magsasaka. Sa dami kasi ng assistance sa gobyerno, wala pang 30,000 talaga gastos nila no? So, tinanong namin, kung gano'n, magkano naman ang average na kinikita ninyo? So, again, 30 to 50,000 ang sinasabi sa akin. Ilan ang yield ninyo? Sabi namin, nag-8 kami, pero pag dry po ito kaya dry namin in-implement Sabi naman nila, 5 to, kaya ang kwenta namin doon is 5 tons. Ganito po yan, sir. Ginagawa lang niya, bigay mo na siya ng 30,000 para sa input. May input cost kami. And nagbibigay siya ng 20,000 na cash sa ating mga farmers para sa kanyang other, labor na gagamitin. And then, ang usapan po namin, ang ibabalik na sa niya is 5 tons. Pag bigay niya ng 5 tons, bibigyan namin ng another 50,000. So, 19 pesos kasi noon ang presyo ng palay na wet na bili ng NFA. Sa amin po, ang bili namin kumbaga is 20 pesos. Dahil 100,000 divided by 50,000 is 20 pesos po. 50,000 divided by 100,000 divided by 5 tons. So parang binili namin yung 20 pesos sa ating mga magsasaka. Pero hindi ho nagtatapos yung programa doon. So, in fact, partner namin dito, convergence namin dito, ang TILMEC ng PCIC, ng CDA. Kasi again, ito yung nagbubuo na kami ng kooperatiba nila. Ano po? Binubuo namin sila as cooperative, tumutulong ang CDA. PhilRice, katulong din namin ng PhilRice para alam namin kung anong variety ang dapat itanim. Ano po? At ano yung mga fertilization na kailangan. Pero balanced fertilization, kaya magkakapartner po kami nila sila. Dapat balanced fertilization. Now, hindi lang yon. Andun yung PhilMec para hinihingan din namin yung mga sumali ng farm equipments at saka yung processing equipment. So, ito po yung magandang program natin ngayon. Ano? At yung excess doon sa kanilang 5 tons, pwede naman nilang ibenta kahit kanino. Pero ang kausap po namin dito, hindi po yung individual farmer, kundi yung kanilang asosasyon. Kasi matibay po yung asosasyon ng IAs ng NIA Ang NIA po talagang pag gumawa ng project, kasabay niyang binubuo yung kanyang irrigators association. So, parang communities. May community. Kaya nga nung tinatanong ako ng ating Pangulo, yan sa DA, kasi sabi niya, ako nung una, sabi niya, tulungan mo ako sa DA. Sabi ko, wala akong magagawa sa DA. Kasi ako, ang kailangan mo dyan, kako fireman. Bakit naman? Bakit naman? Sabi niya. Kaya, ang sabi ko sa kanya, sir, kasi ang problema mo, walang tao ang DA sa baba. Devolve ang lahat ng extension workers sa mayor. Now, ito ang nangyayari. Kahit anong ganda ng listahan ni DA na gusto ibigay sa ating mga farmers, yun na lang RSBSA, hindi na po tama Kasi politicized na siya Kaya, dati po akong mayor, kaya alam ko hindi ko tama yung RSBSA. Ang NIA, tama. Kasi alam namin po yung, kilala namin yung IAs namin, alam namin kung ilan yung sinasaka niya. Meron kami data Now, pag binigay mo ngayon sa MAU, yung listahan ng regional office, kasi regional office ng DA yung mga bababait na mayor, sasabihin nila, i-distribute nyo kung ano yung listahan ng DA Pag i-distribute nila kanila, sasabihin ng mga butante, Mayor, teka naman, kaaway natin yun Bakit mo binigyan ng bakit kami wala?
Eh siyempre si Mayor ngayon, magpipilitan, baguhin nga yung listahan. At wala pong Mayor na hindi nakakakilala kung sinong botante niya. May listahan po kami niya, may data po kami. Kaya nasa salauna yung distribution. Kaya sabi na po kay Pangulo, bigay mo kaya sa NIA yan, sir, at kami mag-distribute. Tingnan mo, kung di... Kaya gano'n ang ginawa ng Pangulo na nakaraan. Katulong po kami sa pag-distribute. So, sabi ko pa sa kanya, no, problema pa ng DA, sir, para maging successful yung agrikultura mo. 3 bagay. Dapat meron kang lupa, meron kang tubig, meron kang tao. Wala lahat yan si DA. Si NIA, kompleto yan. Kasi nasa amin ang irrigated na, nasa amin ang tubig, nasa amin ang tao through IAs and amin institutional development officers. Kaya sabi niya, ganun ba? O di sabi niya, doon ka sa doon ka sa... Kaya po ako nasa NIA. Dahil po alam ko po na natutulungan ko ang ating Pangulo dito sa National Irrigation Administration kasi wala po akong rason na hindi ma-deliver yung tamang na tulong sa ating mga magsasaka. Kaya, yun po yung aming... Dati wala yan eh. Hindi yan sa KDA. O mas okay para kasama o. Sir, actually ang gusto ng ating Pangulo, yung kanyang bagong Pilipinas kasi is that merong whole of nation approach. So gusto kong liwanagin, hindi ko namin sarili yung programa. Nandyan po ang NIA. Tinanong niya ako, sino gusto mong kasama? Kaya sabi ko, sir, ang gusto ko, number 1, itong CBA. Pero kako, nagdagan mo yung control. Oo, kasi bubuin ko ang cooperative yung farmers ko. Sabi ko, ayun, at walang budget ang CBA. Sabi ko, ang problema ko lang dyan kako sa CBA na yan, sir, ako, ano lang yan, registration and regulation, nawawala po yung development. Tanggalin na natin yung D. So, nung meeting na yun, pinatawag niya, sabi niya kay, CBA, ano bang gusto mo, kailangan mo, pundo. Di binigyan niya ng pundo, yung CBA. Yung PhilMec, pinatawag ko, nandun. Yung PhilRice, nandun. So, magkakausap po kami. Pati state university, sabi niya sa akin, bakit mo na itong state university? Sabi ko, yung head ng state, yung sa Commission on Higher Education. Sabi ko, kailangan ko po yan kasi tingnan mo sir ako. Kapag nagtayo ka ng co-op, kung kailangan mo dyan, co-op manager na magaling. Kaya ang problema ko kako, wala kang mahanap na, kasi wala naman po tayong kurso ng cooperative development and management. Wala, PUP. O nag-iisa. Sabi ko lahat ng state universities dapat meron yan. So pinakinggan naman ni Presidente, no? At saka, sabi ko sa kanya, itong DILG nandun din. Kasi sabi ko sa kanya, itong program natin na ito, merong missing link doon sa whole value chain na hindi kayang gawin ng co-op. So ang hingi ko, yung lahat ng programs na kailangan doon sa creation na ito, isama ng DILG sa kanilang SGLG program. Lahat ng ngayon nasunod sa SGLG. Gusto namin lahat ng SGLG. Council of Good Local Governance. So nandun mo yung mga frameworks na kailangan natin. Nagsasama dapat ng DILG. Para talagang yung program sustainable. Ano po? PhilMec para sa ating equipment. PCIC, insurance, PhilRice. Pati DO, DOLE, kasama ko doon. Kasi bakit mo kailangan ng DOLE? Sabi niya, kako, pagka lalo ngayon mag-i-elvin, no? Yung mga hindi ho natin talaga mapatubigan, dapat bigyan ng DOLE at DSWD nandun din sa kanilang tupad program kako ng hanap buhay ng ating mga farmers. Kasi lahat ng farmers, we treat them as underemployed. Dahil pagka nagtanim na siya, wala na siyang ginagawa. So underemployed. So kailangan niya ako ng tulong ng DOLE ng DSWD. So ito pong ginawa ng Pangulo po na ito ay talagang matibay. Talaga pong hindi lang po kami umiibig, hindi lang po kami ingay. Pero ramdam mo sa baba, yung effect, nandun talaga yung DOLE, nandun yung DSWD. Ganun po kami magtrabaho sir, hindi masyadong pero ramdam ng ating mga magsasama. O yun po, salamat. Kayo po, tatlo sila kasi nasunod pa ng pangalawang tanong ni Secretary. Ikaw muna. Well, anyway, hindi ko na rin madagdagan kasi doon nyo naman maririnig kung sino talaga yung magsasaka eh. Kung sino yung galing dyan eh. Kabisado talaga yung ground, kabisado. At alam nyo po, dadagdag ko lang yung sa gano'ng ka-organized ang Irrigators Association. Halimbawa ko, meron kayong nakita dyan na picture
may pangalan lang, tapos gusto nyo ipahanap kung saan nakatira. Kapag tinanong nyo yan sa PNP, sa AFP, o sa Irrigators Association, ang makakauna pong mahanap kung saan nakatira yan, Irrigators Association. Nasa baba po talaga sila eh. Ganyan mo sila kasi ang regional director ko sa Bupres, tito ko kasi taga-Gimba rin ho. Kasama ko sa bukid din yan, na tumakbo rin na presidente ng IA. Anyway, maganda po na nabanggit pala kanina, no? Kung si Sec Laurel, nabanggit nga rin yung admin na they are really working together. Ako naman, magbibigay lang mo ng konting opinion tungkol sa kanya kasi nung una siyang na balita na siya yung magiging secretary, tapos nakita ko ay bilyonaryo, tapos meron siyang business. Nung una hindi ako nabibilib eh. Pero nung nalaman ko na hindi pala siya graduate, doon lang ako nagsimulang mabilib. Kasi kung ikukumpara ko doon sa may PhD, mas gusto ko yung hindi nakatapos kasi tingnan niyo po yung mga naging invention sa history ng mundo. Bill Gates, Wright Brothers, lahat po ng mga karamihan ng innovations o mga inventions ay ginawa ng mga hindi nakagraduate. Dahil sila yung merong personalidad na gusto nila mag-trial and error, hindi sila natatakot, porsigido, innovators, hindi sila natatakot magkamali. Eh pag may PhD na, minsan takot na magkamali eh. Kaya nga kung titignan niyo yung dating secretary na may PhD, wala akong nakitang tama eh, parang puro mali. Wala siyang PhD. Wala siyang PhD. May PhD ba siya? Wala. Parang hindi to. Mas gusto ko pa yung ganun eh. Pero pagdating mo sa NIA, dyan, medyo technical na yan. Kaya ang perfect na tao na nandyan ay dapat engineer, dapat dapat magsasaka, maganda nga galing sa LGU. Kaya perfect po si admin Gillian dyan. Anyway, nabanggit ko lang yan kasi nabanggit si Sec Laurel, saka siya. So now, I am very hopeful of the secretary. Sana nga, maging innovator siya, paano ma-resolve yung matagal ng problema ng Philippine agriculture. So kung siya naging bilyonaryo kahit wala siyang tinapos, kung may babalik niya itong agriculture kahit wala siyang tinapos, mas gusto pa yung gano'n. Anyway, yung tanong ko sa environmental impact, no? Pabalik po tayo dun sa aking konsepto ng food sovereignty against food security. This is not just a policy concern, but it's also some sort of philosophical. Kasi gusto ko pong ibalik yung talaga nating pagsasaka bago pa tayo pinasok ng mga Amerikano. Paano po ba magsaka ang mga Pilipino noon? Hindi pa po Western style, na kung saan ilang libong hektarya, puro ito lang itatanim, nasisira mo yung ecology dyan, nasisira mo yung mga natural predators and preys. Para ma-sustain mo yan, kailangan mo maglagay ng mga imported na mga fertilizer hanggang sa naging yung lupa mismo, sumobra na yung acidity, toxicity. Nagkaroon tayo ng Comprehensive Agrarian Reform Program na kung saan nahati-hati natin ngayon yan. Sinasabi nila na this has became a failure kasi yung pagmamayari ngayon ng mga magsasaka, dati 3 hectares, ngayon tigay 1 hektarya na lang. Well, meron silang punto doon. Pero ako, nakikita ko naman dyan, parang pwede tayong bumalik sa dati nating pamamaraan ng pagsasaka na bago maging Western style. Kasi kung titingnan niyo po yung mga big farms sa ibang bansa, yung ilang libong hektarya, isa lang yung tinatanim. Noong pong nagkaroon ng pandemic, for example, sa US, ilang daang libong baboy yan, nagsara lahat ng restaurant. So ano nangyari sa mga baboy? Ibinaon nila ng buhay. Kasi wala wala silang magawa. Hindi sila makapag-adjust. Hindi sila apologies for my words kasi medyo pa yan eh. Marami po akong mga nakalimutang words eh. Hindi sila respond, reply, innovate. Samantalang tayo po, nangyari ba sa atin yun? Nung nagkaroon ng pandemic, yung mga
alaga ng baboy, hindi naman binaon sa sa lupa. Ang ginawa niya, kahit na po may ASF na nun, hindi tayo natulad sa ibang bansa na nagbaon ng ganyan karaming baboy. Ang ginawa natin, ginawang lechon. Tapos lahat ng buong barangay, yun ang ulam nila sa isang araw. Kailangan yung bilhin yan kasi walang restaurant eh. So nakakapag-adjust tayo kahit papaano kung may mga ganyang insidente. Ngayon, sabihin ko lang po, sino po ba dito ang nag-expect na magkakaroon ng pandemic sa henerasyon natin? Wala. Sino po ba ang nag-expect din sa atin na sa henerasyon natin magkakaroon ng World War III? Wala din. Sana naman po, wag. Pero kung nagkaroon ng digmaan, paano nyo po sasakupin ang Pilipinas? Hindi nyo po kailangan sakupin. Naval blockade lang. Patay na tayo. Kasi nga, nakadepende tayo sa ibang bansa sa pagkain. Pero kung ang susundin natin is food sovereignty, kasarinlan sa pagkain, na kung saan pinopondohan na natin mga magsasaka, tayo na nagpo-produce ng kaya natin i-produce, kaya natin na mabuhay ng sarili. Pero at the same time, kung may sobra tayo, tayo na ang nag-export. Yung hindi natin kayang i-produce dito, yun lang ini-import natin. Pero hindi tayo talaga nakadepende doon. Kasi, halimbawa, wala talagang bigas. Kinakain naman natin talagang kamote. Kinakain naman natin ang mais. So, maraming mga adjustments. So, dito pa lang, sa tingin ko, ang makakaresolve nito hindi PhD. Talagang totoong magsasaka sa ground. Yung lumaki sa farm. Yun ho yung makakita ng solusyon para ma-achieve ito objective nito. Chinese ba? O Pinoy? Hindi si Alice Blue. But anyway, that's May director si Kajimi, paano marating yung food sovereignty? Yes. Naripitan ko lang sinabi ni regarding sa food sovereignty, Kaya siguro di nyo alam, ang PhilRice, year 2020, nagkaroon ng derby. Ang ginamit namin na variety is all local, inbred. Hanggang ngayong oras na ito, nationwide. Madili man yan, Kasi, humantong sa isip nila ngayon, kasi tinanong ko, bakit inbred? Dahil, ang problema, pwede tayo i-paralyze kung didepende tayo sa ibang bansa. Sige, tanong ko sa inyo ngayon. Yung vegetables na lang. Sige, magtanim kayo ng mga talong ngayon. Pwede ba nyo itanim ulit ang buto? Hindi na. Pero sa New Ecija, sa pamumuno ni Governor Uy Mali, mayroon siyang isang department, nandoon ngayon ang daming seedling, ang mga seeds. Magmula sa rice, corn, at saka vegetables. Sige, yung pamilya niyan, pinamimigay ko sa ibang lugar para bumalik yung dating ginagawa ng Pilipino. Kasi tama yung sinabi ni Kong dahil isang pagkamali lang natin, i-blockade mga pagkain natin, naggaling sa ibang bansa, mga seeds na yan, pwede tayo paralyze. Siguro na alala nyo, nangyari sa Qatar yan. Dahil sa Qatar, wala silang pagkain, galing sa importation. Kaya isang dahilan yan, hindi naman natanong, dinibilap namin ang Qatar ngayon. Mag-isang taon na kumahigit doon sa Qatar, pabalik-balik. Nagkaroon na sila ngayon mga pagkain na unang-una dinibilap namin ang vegetables. Ngayon may rice na kami doon ngayon. Dahil ayaw ng Qatar government na mangyari nung una na pinaparalyze sila. So, yun din mangyari dito sa Pilipinas. Yun din ang mangyari sa atin. So, kayo nasa media, ituro nyo yan dito na hindi tayo magdidepend sa ibang bansa. Kung sino makapunta sa New Ecija, nandoon ang center ng seeds sa CLSU compound. Tapat mismo na CLSU. Yes, nandoon. Lahat ng klaseng seeds nandoon. Hindi dinibilap ni Governor Oye yan para lumaganap ang dating pananim. Regarding naman kanina, mayroon na dinig kanina, bakit daw nagbenta tayo ng 25 pesos na bigas per kilo? Simple lang. Hanggang ngayon, again, ang PhilRice at sa mga regional office ng DE,
tuloy-tuloy ang derby. Ipapakita mo kung maliit na gastos, nataas ang ani. Sa PhilRice, for 2 years namin derby, ang average sa yield namin sa inbred is 7.2 tons per hectare. Ang gastos lang namin per hectare is 38,000 pesos. Ang unang taniman, hanggang umabot kami ng 35 na ngayon per hectare. Huwag ka na mag-ano ng 7.2 tons, 5 tons na lang, meaning 6,000 kilos. Kalimutan magitin ni Admin Gilin kanina, hindi yan ang maging population. Dahil bawasan mo yan sa caretaker, yung kasama, 10%. Bawasan yan sa harvester, another 10%. 20% mabawas yan. Pag pinatuyo mo yan, gagastos ka naman ngayon ng 2 pesos and 80 cents per kilo. Then igiling mo na 65% ang ma-recover mo. I-multiply mo ngayon sa 30 pesos per kilo bigas. Kasi kami 25, kasi aming bigas yun eh. Hindi kami dumaan sa mga sino-sino, aming bigas yun. Sinusti namin for 6 months. I-divide mo yun, multiply mo yun sa 30 pesos, then bawasan mo ng 38,000 pesos per hectare, kikita ang farmer na hindi bababa ng 45,000 pesos per hectare. Provided, maintain mo yung ani. Kasi kung lumibot kayo ngayon sa Nubesia, hindi lahat maganda ang production. Hindi. Kahit i-surprise ninyo. So, kailangan i-target mo kahit malang 5.5 tons hanggang 6 tons per hectare. Hindi na tayo magugutom. Bakit? I-research niyo ilan ngayon ang rice planting area irrigated ng Pilipinas. Almost 5 million hectares pa. Multiply mo na yan 5,000 per hectare. Maani, provided makaani ka na 5 tons per hectare. Hindi mo na kailangan ang importasyon. Pangalawa, ang neglect ngayon sa mga LGU, hindi sila tumutulong sa national government sa DE. Dapat mayroon kang yearly budget sa IRA mo, mayroong development funds dyan. Kaya ang dami ko nakausap ng mga mayors, inadapt na nila. Umawas ka dyan, itulong mo sa mga magsasaka. Bakit? Sige, kwentahin nyo, bawat isang mayor, ilan lang ba nabibigyan sa DE? Hindi lahat magsasaka, mabigyan sa budget sa DE. While ikaw mismo, mayroon kang pundo, laanan mo na tapyasan mo, itulong mo sa sa mga magsasaka. Ang isang dinibilap ko ngayon, ang Bohol. Halos lahat ng mayor ngayon, naglaan na silang budget para sa agriculture. Dahil ang Region 7, inuhusan ang pundo ang Bohol, doon kami ngayon nagturo sa mga magsasaka. So sabi ko sa mga mayor, kung gusto ninyo na hindi na kayo mahirapan, kung lumapit sa mga butante, dahil busog ang mga tao, tapyasan mong budget mo sa development funds, ilaan mo sa agriculture. Huwag kayong seeking sisi sa national government, sa NIA, sa DE, dahil kulang kayo sa pundo. Mayroon kayo sa sariling pundo. Yun ngayon ang nagiging magandang resulta. Sa ibang LGU, naging kausap namin. So isa yan sa solution, magiging depende na lang tayo sa sarili natin. Thank you. Okay na. 11 o'clock na, no? Ganito na lang. Boss, excuse me lang, tatapusin na po natin itong forum, pero you are free to have an individual interview just in case you are pursuing a story. So you can interview them dahil aabutin tayo ng alas 4 sa daming paparapol natin dito. Ang dami. No? So okay na muna. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. Maraming salamat po kay Administrator at sana naman ay naging Agriculture Secretary. Ikaw kasi. At of course, ating papasok na Congressman, Kabatbat, at sana naman ay ma-settle ng Supreme Court once and for all yung issue ng kanilang party list. Magandang umaga po sa inyong lahat at sige po, you're free to interview now. Maraming salamat sa inyo. Huwag muna kayong aalis, mamaya na yung rapport kasi i-interviewin pa rin.
Okay, salamat po. Pero maka-scoop kami. Ayan. Kasi pag ganito, common store.